Hello, this is Maribel ng Maribel Loves Accounting Facebook page. Today, titignan natin yung mga basic accounts na ginagamit natin sa pag-record ng mga transactions. Meron tayong tatlong big groups. Yun yung asset accounts, liability accounts, at owner's equity accounts. So kung matatandaan nyo, sila din yung nandun sa ating accounting equations na assets equals liabilities plus owner's equity. Unahin na natin ang asset accounts. So, ano bang ibig sabihin ng asset? So, ibig sabihin ng asset ay mga resources owned or controlled by the company. Result siya ng past transaction or events and it has economic future benefit. So, ang unang asset account ay ang cash. So, yan yung mga pera, yan yung bill, coins, manager's checks or checks, cash in banks. So, lahat yan ay cash. Ang sunod ay accounts receivable. Ito naman yung nagbenta ka pero wala palang pambayad yung customer mo. So, utang. So, pag ikaw ay nagpautang, ikaw ay merong accounts receivable. Pag sinabing on account, ibig sabihin siya ay utang. On account is laging utang. Okay? Ang sunod ay notes receivable. So, ang notes receivable naman, para ring yung pinautang mo, nag-issue siya ng written promise na magbabayad siya sa ganitong date at kung magkanong amount yung babayaran niya. So, normally, may mga interest. Ang sunod ay prepaid accounts. Ito yung mga prepaid expenses. Pag sinabi mo prepaid, nagbayad ka na in advance. Although siya ay expenses, pero hindi pa natin siya nagagamit. So, ika-classify muna natin siya as asset. Halimbawa ay prepaid rent. So, halimbawa, January pa lang ngayon, pero nagbayad ka na hanggang December. So, ang tawag sa kanya ay prepaid rent. Prepaid insurance, di ba? Hindi ka naman everyday nagbabayad ng insurance. Mostly 1 year yung contract niyan. So, nagbabayad ka na in advance. Halimbawa ay subscriptions. Diba? Minsan bumibili ka ng 1 year subscription ng mga magazine. So, yan ay prepaid expenses. Ang sunod ay supplies accounts. So, ito yung mga office supplies, store supplies. So, anong kasama sa mga office supplies? Ball, pen, papel, mga ano pa ba? Stamps. Yun yung mga supplies. So, pag ginamit na natin siya, saka natin siya i-expense. Ang sunod ay equipments. So, halimbawa, office equipment. Ano ba yung mga office equipment? Meron kang computer, tables, printers. Kung store equipment naman, meron kang shelves. So, kaya yung mga push carts. So, yung mga assets na yan, nagagamit natin for long period of time. So, habang ginagamit natin ang mga equipments na yan, sila ay unti-unti nating ini-expense. Diba? So, ang tawag doon sa pag-unti-unti nating pag-i-expense ay depreciation. So, ang sunod ay buildings. Alam mo niyan, buildings, stores, 'di ba? Offices, yung mga warehouses, factories, yan yung mga buildings. At katulad ng equipment, pakonti-konti din natin silang ini-expense dun sa mga years na nag-benefit sa atin. Ang sunod ay land. So, lupain. Kung maraming lupain yung company, i-record mo siya as land. So, ang land, wala siyang depreciation kasi hindi naman siya nawawala. So, kapag nagamit mo ng 20 years, nagyan pa rin yung land mo. So, kung yung land mo ay may buildings, isi-separate mo yung pag-record ng building at pag-record ng land. Ang sunod naman ay mga liability accounts. So, ang mga liabilities ay obligations ng company to transfer assets or provide service to others. So, ibig sabihin niyo yung mga kautangan ng kumpanya. Ang tawag natin sa mga tao or company na ating inutangan ay creditors. So, ano ba yung mga basic accounts na makikita natin sa liability group? So, ang una ay accounts payable. So, ito naman kabaligtaran ng accounts receivable. Ito, ikaw ang nangutang. Okay? Accounts payable. Ang sunod ay notes payable. Kabaligtaran din ng notes receivable. Ito naman, ikaw yung nag-issue ng note, ikaw yung nag-promise na babayaran mo si X sa ganitong date. Nagbigay ka ng written promise. Ang sunod ay unearned revenue accounts. Tanggap ka na ng pera para sa iyong service or delivery of goods, pero hindi mo pa na-deliver yung goods, hindi mo pa nagagawa yung service. Kaya hindi ka pwede mag-record ng revenue. I-record mo muna siya as liability. At ang gagamitin mong account ay ang unearned revenue accounts.
Ang sunod ay accrued liabilities. Normally, ito yung mga expenses na nagamit mo na pero hindi mo pa nabayaran. Halimbawa, salaries payable. Halimbawa, January 16 to January 31, magpapasahod ka pa niya ng February 5. So as of January 31, yung cut-off mo ng iyong reporting, may utang ka na sa tao, di ba? Na-provide na nila yung service sa'yo. So, meron ka ng expense, kaya lang hindi mo pa siya bayad. So, ilalagay mo siya as accrued liabilities. At ang pangatlong grupo ay ang equity accounts. So, nandyan yung owner capital, yan yung mga investment ng may-ari. Owner's withdrawals, ito yung mga pag nag-withdraw sila ng kanilang mga investments. Ang sunod ay revenue. So, nagkakaroon tayo ng revenue kapag tayo ay nag-transfer ng goods o kaya ay nag-provide ng services sa ating mga customers. So, yung amount na nare-receive natin as consideration for those services and goods ay tinatawag na revenue. So, kapag nagkaroon tayo ng revenue, nag-i-increase ang ating owner's equity. At ang sunod ay expenses. Ang expenses naman ay mga cost na nag-arise nung tayo ay nag-generate ng revenue. Halimbawa ng mga expenses ay salaries and wages, depreciation, office supplies expense, electricity expense. So lahat ng mga ito ay nakakabawas sa ating owner's equity. So ito yung mga basic accounts or common accounts na ating ginagamit kapag tayo ay nag-journal entry at yung mga accounts na yan ay ating makikita sa ating financial statements. At sana may natutunan kayo sa ating kwentuhan today. Hanggang sa muli, mag-aral mabuti. Bye-bye!